Part 32. Ang kamay ni Van ay masyado na ring malikot, at hindi yun alintana ni Belinda dahil ang sariling katawan niya ay talaga namang hinahayaan ang mga haplos ni Van. Kung silang dalawa lang, hindi na nila gustong humiwalay dahil pareho silang uhaw sa halik sa isa't isa, pero dahil kailangan nilang lumayo para makalanghap ng hangin, napalayo sila pareho, pero hindi naman sobrang layo, tama lang para makahinga silang dalawa ng maluwag. Isinara ni Belinda ang mga mata habang naghahabol ng paghinga, ganun din si Van, pero pamungay na inangat din naman nito ang mata para tignan si Belinda. Napasinghab si Van nang matitigan ang magandang mukha ng taong mahal niya. Wala soy ang kahit ano sa mukha, pero kitang-kita at halos mabaliw si Van sa ganda ni Belinda. Hindi matignan ni Belinda si Van dahil sa siya mismo ang unang humulik, lalo na at dahil ramdam ni Belinda ang titig ni Van sa kanya. Yumuko si Belinda at napapapikit habang minumura ang sarili sa isip. Wala naman kasi sa plano ang halik, pero kanina ay nawalan talaga ng control si Belinda at siya pa ang mismong humulik. Rason kaya ngayon ay napapaikit at napapamura na lang si Belinda, "Did you kiss me dahil naawa ka sa akin?" Paos na tanong ni Van kay Belinda. Dahil sa narinig, doon na naiangat ni Belinda ang ulo. Hindi na itago ni Belinda ang gulat sa narinig. Kumunat ang noo niya at hindi mapigil ang tignan ng masama si Van. Bigla siyang nakaramdam ng inis dahil sa sinabi nito, iba naman kasi ang dating sa pandinig ni Belinda sa narinig. "So are you telling me na pwede at kaya kung humulik ng kung sinong iba dahil lang sa naawa ako?" Inis na tanong ni Belinda. Medyo tinulak ni Belinda si Van, pero bumalik lang si Van at mas lumapit pa nga ito. Nagpahinga ang kamay ni Van sa bewang ni Belinda at itinaas baba ang kamay nito sa paghaplos and Belinda really let Van on that. "So why did you suddenly kiss me?" Titig na titig si Van kay Belinda habang tinatanong iyon. Gustong marinig ni Van ang sagot ni Belinda kaya naman titig na titig siya rito. Kung kanina ay inis na tinignan ni Belinda si Van sa unang tanong nito, ngayon ay halos hindi niya ito matignan sa biglang tanong nito. Babalik na ako sa kwarto. Tama ka, baka magising si Davia at hanapin niya ako bigla kaya, and you think, I'll let you right now. Binasa ni Belinda ang labi at napapikit. Sa boses kasi ni Van ay talaga atang hindi niya papayagan si Belinda sa pag-alis hanggat hindi nito sinasagot ang tanong ni Van. "After what you did, you think I'll let you leave without even explaining why you kissed me?" Naramdaman ni Belinda ang paghaplos ni Van sa likuran niya at gumuhit pa nga ito ng pabilog gamit ang daliri nito. "You kissed me, you friggin' kissed, baby, so don't expect na mananahimik ako at hindi magtatanong. Why did you kiss me?" Van desperately asked because he really wanted to hear what she was going to say. "Van, and that boss of yours has feelings for you," mariing sambit ni Van nang bumalik sa kanya ang mga tingin at nangyar kanina. Hindi inalis ni Van ang tingin kay Belinda at talaga namang binantayan ang magiging ekspresyon nito. Kitang-kita ni Van ang pagkunot ng noo ni Belinda. "What the hell are you talking about? It's impossible. Walang gusto sa akin si Sir Sid. Ikaw, kung ano-ano ang sinasabi mo. Sir is just my boss." Sagot ni Belinda at kahit na ganoon ang posisyon nila ay hindi nito napigilan ang matawa, pero natigilan si Belinda sa pagtawa nang makita ang seryosong tingin ni Van sa kanya, na animoy sinasabi na seryoso siya at walang nakakatawa. Napanguso na lang tuloy si Belinda. "And my daughter likes him to be her daddy," hindi na itago ni Van ang hinanakit sa boses niya. Sinubukan ni Van na itago ang sakit pero rinig na rinig sa boses niya iyon. Doon na nakagat ni Belinda ang labi at sandaling natigilan. Kumalabog ang dibdib ni Belinda at umusbong na naman ang kaba sa kanya. "Van, do you like him to be your husband?" Biglang sabat ni Van gamit ang sobrang marahang boses. "Van, ano bang klaseng tanong, so you do?" Sabat ni Van sa sasabihin ni Belinda. Hindi makapaniwalang tinignan ni Belinda si Van. Hindi siya makapaniwala sa lahat ng lumalabas sa kanya. Si Van ay may sobrang tiwala sa sarili, pero sa kinikilos niya ngayon ay parang nawala ang tiwala nitong iyon. "I like you to be my husband," buong lakas na sambit ni Belinda, pero sa loob-loob niya ay kinakabahan siya at nanginginig. Hindi siya makapaniwala na may pag-amin palang mangyayari ngayon. Hindi mapigilan ni Belinda ang mas lalong kabahan.
Kinakabahan na baka siya pa ang mapahiya, but then, when Belinda saw how Van's lips parted after hearing what she said, gulat at talagang hindi ata inaakala. Dahil sa nakitang gulat ni Van, muling nagkaroon ng lakas si Belinda. Kaya umayos ka dyan. Ano, panghihinahan ka ng loob? Eddie, sige, para tuluyang lumayo ang loob sa'yo ang anak natin tapos ako magpakasal na sa iba. Umawang ang labi ni Belinda nang mabilis siyang halikan ni Van, stopping Belinda from talking. Hindi na napigilan ni Belinda ang mapangiti nang lumayo si Van sa kanya. Pupunta ako sa kasal mo at sisigaw ako nang itigil ang kasal, so don't you dare marry that guy. Masasayang lang ang pera niyo sa paghahanda ng kasal, mariing ani Van habang nakasimangot na. Hindi na napigilan ni Belinda ang matawa, at dahil sa pagtawa ni Belinda, hindi na rin mapigilan ni Van ang matawa. Ibinaba ni Van ang noo sa balikat ni Belinda at hinalikan ito roon. I'm not joking, sisigaw talaga ako nang itigil ang kasal kung pipiliin mo iyon mukhang paa na iyon. Bulong ni Van. Kinagat ni Belinda ang labi. Mukhang paa. Inangat ni Van ang tingin kay Belinda. Our daughter needs to get an eye check-up. Hindi ko pa nakakalimutan na sinabi niyang mas gwapo ang boss mo, gayong mukha namang kalansay iyong boss mo nang makita ko. Nahigit ni Belinda ang paghinga at napapailing, pero umawang ang labi ni Belinda nang tumama ang tingin niya sa leeg ni Van. Nanlaki ang mata ni Belinda nang makita ang pamilyar na singsing sa pendant ni Van. Is that R? Mahinang ani ni Belinda at sobrang lakas ng kalabog ng dibdib niya habang inaangat ang kamay para hawakan ang kwintas na suot ni Van. Kilalang kilala niya iyon. Naapektuhan si Belinda nang tuluyang mahawakan ang dalawang singsing na ginawang pendant ni Van at masiguradong iyon ang singsing nila noon. Binasa ni Van ang labi at pumungay ang mata. Umayos siya sa pagkakatayo at tinanggal ang kwintas na suot niya. Tinanggal ni Van ang mga singsing sa kwintas na iyon. Titig na titig si Belinda roon. Yes, this is our wedding ring, mariing sinabi ni Van at hinawakan ang kamay ni Belinda. Kagat-kagat ni Belinda ang labi at halos manginig ng dahan-daang nilagay ni Van ang singsing sa palasangsingan niya. Don't remove this again, baby, sabi ni Van habang tuluyan niyang maisuot iyon kay Belinda. Tiningnan ni Van si Belinda at nakita niya ang titig na si Belinda sa singsing nito at talagang hindi na nakapagsalita dahil sa kakatitig sa singsing habang nag-iinit ang mata. All Van did was kiss Belinda's forehead, pero malalim siyang nakahinga nang maluwag nang yakapin siya ni Belinda ng mahigpit, and before Van knew it, si Belinda ay umiiyak na habang ang mukha ay nakabao na sa leeg ni Van. Hindi gusto ni Belinda ang umiyak, pero hindi niya mapigilan gayong sobrang saya niya ngayon. Walang mapaglagyan ng saya si Belinda habang yakap-yakap si Van ng mahigpit pagkatapos nitong isuot ang singsing kay Belinda, hanggang sa ilan sandali narinig ni Belinda ang pagbukas ng pinto at sunod ay ang pamilyar na boses. What the hell is this? Belinda, Kuya Van. Nanghihina si Belinda sa mga nangyari at sa naging usapan nila ni Van, kaya naman hindi niya alam kung saan siya kumuha ng lakas para maitulak si Van ng sobrang lakas. Sa sobrang lakas ay muntik na itong matamba at tumama sa vase sa gilid, dahilan kung bakit agad din namang umalis si Belinda sa mesa at lumapit kay Van para hawakan ito. Sorry, kagat-kagat ni Belinda ang labi habang sinasabi ito, biglang nahiya sa pagtulak dito. Nagulat lang ako, mahinang ani ni Belinda habang kagat-kagat na ang labi. Bahagyang tumawa si Van, gulat din sa lakas ng pagtulak ni Belinda. What was that, baby? Tanong ni Van, at halos manlaki ang mata ni Belinda dahil hindi niya hininaan ang boses, kaya narinig ito ni Gray at Valerie na ngayon ay laglag ang mga panga sa pagkagulat, rinig na rinig pa ang singhab ng dalawa. Naitakip ni Belinda ang palad sa mukha at malakas na huminga, hindi makapaniwala sa mga nangyayari. Tinignan niya si Van habang prente lang itong lumapit sa lamesa para pulutin ang mga nahulog kanina mula sa lamesa. He didn't even mind Gray and Valerie, at hindi man lang nakitaan doon ng kaba. Dahil walang balak si Van na magpaliwanag kina Gray, si Belinda na ang lumapit sa kanila. Gray, ngunit hindi na natapos ni Belinda ang sasabihin nang maramdaman niya ang malakas na sampal mula kay Gray. What the heck? Van immediately stood up when he saw what Gray did. Si Valerie naman ay napahawak sa labi niya sa gulat, habang si Gray ay seryosong nakatingin kay Belinda. Si Belinda, nanatiling nakatagilid ang mukha sa gulat at sa lakas ng sampal ni Gray. Yeah, right.
What the frivake are the two of you doing? Mariing sambit ni Gray habang palaipat-lipat ang tingin kay Van at Belinda. Don't ask me that question, Gray. You just slapped Belinda. Napahawak si Belinda sa braso ni Van nang marinig ang galit sa boses nito. Tumingin si Gray sa kamay ni Belinda at biglang tumawa ng sarkastiko. Well, we're not children para hindi malaman ang ginagawa nyo, sarkastikong sagot ni Gray. Mukhang handa na itong magbitaw ng marami pang masasakit na salita. Gray, sabi ni Valerie, habang hinawakan si Gray, trying to calm her, pero sobrang galit si Gray at ang mga mata nito ay parang nanunuri, dahilan kung bakit mas lalong nasaktan si Belinda. Now, explain? Mariing sabi ni Gray, may panghahamon sa boses, habang nakatingin kay Belinda. This was the first time Gray looked at her like that, dahilan kung bakit hindi niya alam ang sasabihin. Kinakabahan siya at parang nawawala ang mga salita sa bibig niya. Explain why you're acting like a snake hugging a married guy. Napalunok si Belinda sa narinig, parang sinasabi ni Gray na umaahas siya sa lalaking may asawa. Kumunat ang naman ang noo ni Van sa narinig at talagang hindi na nito nagustuhan ang sinabing iyon ni Gray. Van gets why Gray acting like this. Iyong gulat ay talaga namang naiintindihan ni Van, pero ang sabihan nito si Belinda na parang ahas, hindi napigilan ni Van ang magpintig ang tenga niya. Gray, naman, ani Valerie, na halatang hindi rin nagustuhan ang mga sinabi ni Gray, pero hindi man lang siya nilinggan nito. Before I say something that hurt you, leave for a while, Gray, mariing ani ni Van at tinuro ang pinto. No, bakit ako aalis? Para maiwan kayong dalawa rito. Tapos ano, Kuya Van, are you in the right mind? What the hell? What the hell is this? Gray Belinda wanted to say something, planning to explain kahit nagulat pa rin sa pagsampal sa kanya ni Gray at sa mga sinabi sa kanya ni Gray. Belinda already planning to say something, pero hindi niya natuloy dahil sa mariing hawak ni Van sa kanya. Napaangat ng tingin si Belinda at doon niya nakita ang nakaigting na panga ni Van habang namumutawi ang galit. You don't need to explain yourself, biglang sabi ni Van at mas humigpit ang hawak sa kamay ni Belinda, pero dumausdas ang kamay ni Van papunta sa mga daliri ni Belinda at pinagsalikop ang mga daliri nila. Mariin namang napatitig si Valerie at Gray sa kamay ng dalawa. Kagat-kagat ni Valerie ang labi habang nakatingin doon, habang si Gray naman ay mas lalong nakaramdam ng galit dahil sa nakikita. Kung ayaw niyong umalis, kami ang aalis, mariing ani pa ni Van. Van, teka, Van pulled Belinda toward the door, pero agad na hamarang si Gray. Galit pa rin ang ekspresyon nito. Ano ba, kuya? She doesn't need to explain herself. Are you even real? Nakikita mo ba ang sitwasyon? Really? Kayong dalawa. And we all know na magkapatid kayo, kaya ano to? Why Belinda is sitting there habang ikaw, sobrang lapit sa kanya at nakayakap pa? Ano na lang ang sasabihin ni Zai? Niloloko mo siya. Niloloko niyo siya. God! I can't believe this. Hindi makapaniwalang tanong at sambit ni Gray, napahawak pa ito sa ulo nito mismo at talagang hinilot ang sentido. Hindi kami magkapatid, and we will never be. Sambit ni Van ay kinasinghab ni Belinda, Valerie at Gray. Ang dami kong sinabi tapos yan lang talaga ang sasabihin mo. We need an explanation. Tumaas na ang boses ni Gray dahil magkahalo ang nararamdaman niya. Belinda, mariing ani ni Gray dahil sa alam niyang hindi siya makakuha ng matinong sagot kay Van. Ang daming lalaki. Of all people, bakit siya pa? Then who would you like to be? Layong mukhang paa na iyon. Gusto niyo bang malahian ng mukhang paa? Gustong batukan ni Belinda si Van sa biglang sinabi nito. Sobrang seryoso ng usapan nila, yet he suddenly said that. Whose mukhang paa? Si Valerie na nakakunot na ang noo at nag-isip pa ata kung sino iyon. Sino pa ba? Edi yung boss ni Belinda. Sok. Mukhang paa na kalansay, really. Mas gusto niya siya para kay Belinda kaysa sa akin. Mas hamak naman na mas gwapo ako roon, si Van at nakitaan ng inis sa kanya nang mag-iwas ng tingin. Sa kabila ng usapan ay hindi mapigilan ni Van na maalala iyong kanina, how they all cheer Belinda to that guy. He is not mukhang paa naman Valerie tried to say, pero agad na sumabat si Van.
Ang pangit, mariin na sambit ni Van at lalagpasan na sana ulit si Gray, pero hindi umalis si Gray sa kinatatayuan. You think this is a good time? A funny situation. Si Gray na pinilit na maging seryoso dahil iniisip nito na mali ang nadatnan dahil may asawa si Van at ayaw niyang maging kabit ang pinsan. Van seriously looked at Gray. Tumabi ka, Gray. I hate how you talk to your cousin like that. You even slapped her without asking first. She could have explained a while ago, but what? You slapped her and called her names. What the fuck do you think you're doing? Bumalik ang galit ni Van nang sabihin ni Van iyon. Hindi alam ni Belinda ang gagawin. Both of them looked so mad again, and she didn't like that they were fighting, knowing how close they were to each other. Van, please, bulong ni Belinda, kaya tumingin si Van sa kanya at napapikit. Alam niyang may asawa kang tao, wala akong asawa. Madiin at malakas na sagot ni Van, dahilan kung bakit nanlaki ang mata ni Gray sa narinig. Baliw ka ba? Hindi na napigil ang tanong ni Gray. We all know that you're married. May asawa ka, si Zai, right? So what the hell are you talking about? Tandang padamdam panipik. Belinda wanted to speak, pero natatakot siyang sumabat dahil pakiramdam niya ay lalala lang ang sitwasyon. Isusumbong ko kayo kay Zai. You think to tolerate ko kayo just because close ko kayong dalawa. No. Panloloko is panloloko at hindi ako papayag na may masasaktan just because if the two of you. Wala akong number ni Zai, you can ask Warren, baka may number siya sa kanya. Parang nababaliw na si Belinda sa bawat sagot ni Van. Hindi niya siniseryoso ang usapan gayong seryoso dapat itong pinag-uusapan nila. Mas lalong lumaki ang galit ni Gray. I told you, this is not a joke. Well, I'm not joking. Guys, come on. Pwede namang pag-usapan ito ng maayos, right? Sabi ni Valerie, na kahit gulat din sa mga narinig ay sinubukang pagaanan ang sitwasyon, pero hindi man lang siya tinignan ni Van at Gray. Kaya napahawak na lang si Valerie sa batok niya. Wala akong asawa. I'm not married to anyone. Engaged? Oo, so if you want, be my fiance's bridesmaid, sabi ni Van sabay taas ng kamay ni Belinda, kung saan nakasuot ang singsing. Nanlaki ang mata ni Belinda. Ibababa na sana agad ni Belinda ang kamay niya, pero hindi siya hinayaan ni Van at ipinakita iyon ng maayos kay Gray. Now, say sorry to Belinda for the slap earlier and for what you said, or else, you're not going to be a bridesmaid and, of course, hindi ka iimbitahin sa kasal namin kahit pinsan ka pa ni Belinda, mariing sabi ni Van. Hindi alam ni Belinda kung kailangan ba niyang batukan si Van o ano sa sinabi nito, pero sa huli, nakagat na lang niya ang labi. Bumantong hininga siya at tinignan si Gray, nalaglag ang pangahabang nakatingin sa daliri ni Belinda. G. Gray, I'm sorry, why are you saying sorry? Sabat ni Van kay Belinda. Sa inis ni Belinda ay masama niya itong tinignan. All Van did was pout. Pero si Zai, mahinang sabi ni Gray at parang sumasakit na ata ang ulo, halatang naguguluhan, pero hindi na tulad kanina, hindi na siya galit. Ngayon, puno na ng curiosity at mga tanong. Is this even a joke? A prank? Where's the camera? Sabi ni Valerie, sabay libot ng tingin sa paligid. Bumantong hininga si Belinda. Van and Zai got divorced. Well, hindi kami engaged ni Van. We are, sabat ni Van, sabay ayos ng tindig. Napapikit si Belinda. This is my ring, kinuha ko lang at binalik sa daliri ko. Huwag kang assuming. Not because I got it back, it means we're already engaged. Ano ka, sinuswerte? Inis na sabi ni Belinda, dahilan kung bakit nalukot ang mukha ni Van. Parehong nagkakita at naguguluhan si Gray and Valerie, but a part of them looked amused. Kilala nila si Van na seryoso sa lahat ng bagay. They've seen him with a girlfriend before, pero hindi siya ganito. Sa kabila ng pagtataka nila, they were really amused by Van's behavior. Now, they didn't know what to think. You kissed me a while ago, so you're my fiancé already, sabat ni Van, dahilan kung bakit nanlaki ang mata at namula ang mukha ni Belinda. Shut up, Van. Mariin na sabi ni Belinda, habang masama ang tingin kay Van.
Van closed his mouth upon seeing that Belinda didn't appreciate his remarks. Van didn't want to make Belinda mad, so he kept quiet. But then, he couldn't help but smile. Para siyang nakalutang. This is what he wanted to let everyone know, that he and Belinda were together. Belinda glanced at Valerie and Gray, who quickly looked away. She no longer knew what they were thinking, hindi tulad kanina na talaga namang kitang-kita ang galit ni Gray. "Give me Zai's number," mariing sabi ni Gray nang pumasok si Warren at Leah sa opisina ni Van. Nagulat pa si Warren dahil sa biglaang paglapit agad ng kanyang kapatid sa kanya. "Zai's number? Why? Anong gagawin mo sa number ni Zai?" Naguguluhang tanong ni Warren, sinulyapan si Van na busy sa pag-aayos ng gamit sa lamesa. "Don't ask why or what. Just give it to me." Inis na sagot ni Gray dahil gusto na talaga niyang makausap si Zai ngayon na at maliwanagan na siya sa mga nangyayari. Para kay Gray, masyadong hindi kapanipaniwala na nag-divorce na ang dalawa gayong wala naman silang binabalitaan, ni wala rin namang sinasabi si Van sa kanila noong mga unang araw, kaya ang malaman at marinig bigla na divorced na sila at may relasyon si Van at si Belinda, talagang hindi niya kayang maniwala sa salita lang ni Van at Belinda, lalo na at ayaw naman ni Gray na maging kabit ang pinsan niya. Naguguluhang kinuha ni Warren ang cellphone at talaga namang kunot noo habang mabagal na binuksan ang kanyang phone para hanapin ang number ni Zai. "What's this, Gray? Bakit mo kami pinatawag? Ang ganda ng tulog namin tapos bubulabugan mo kami. What the hell?" Tanong ni Julius habang inaantok na nakaupo sa isang sofa, nakauiad pa ang buong katawan sa sofa. Yes, lahat ng Francisco na nasa Palawan ay nandoon na opisina ni Van. Mabuti na lang at malaki ang opisina ni Van at malawak ang mga sofa kaya kasya naman ang lahat, maliban sa wala roon ay ang mga batang si Davia at Dave na parehas na tulog sa kanilang mga kwarto. Hindi pinansin ni Gray ang tanong ni Julius at talagang nakatuon lang ang atensyon sa phone nito nang tuluyan niyang makuha ang number ni Zai. "May nangyari ba?" Mahinang tanong ni Leah nang maupo siya sa tabi ni Belinda na tahimik na nakaupo sa mahabang sofa. Umiling si Belinda bilang sagot. Gusto niyang sabihin ang nangyari, pero kinakabahan siya sa gagawin ni Gray at sa iba pang maisip nitong gawin. Gusto niyang pigilan si Gray sa pagtawag sa mga pinsan ni Van, pero sa huli, hinayaan na lang niya ang mga ito. Alam din naman at naiintindihan ni Belinda kung bakit ganito na lang si Gray, she knows na gulat lang ito at kailangan lang ng sagot sa mga tanong niya. "Gray, ano ba kasing problem na?" Tawag at tanong pa ni Faye na tulad ni Julius ay inaantok na rin, pero gaya kanina, hindi sumagot si Gray. When Gray finally input Zai's number in her phone, agad niyang tinawagan ito. Si Belinda ay kinakabahan habang nakatingin kay Gray, pero napakurap siya nang lumapit si Van sa kanya at naupo mismo sa tabi niya. Hindi alintana ni Van kung nasa harap niya ang mga Francisco, basta't bigla niyang hinawakan ang kamay ni Belinda at pinaglaruan ito. Dahil sa pag-upo ni Van sa tabi ni Belinda sa kabila, napausog si Leah na nasa kabilang tabi naman ni Belinda. Naramdaman ni Belinda na may mga tingin sa kanila, kaya sinubukan niyang hilahin ang kamay palayo kay Van, pero kahit anong gawin niya, hindi siya pinapayagan ni Van at talagang sumandal pa siya sa balikat ni Belinda. Hindi nakapagpigil si Warren at napayikim, trying that to stop Van about what he is going. Tiningnan ni Van si Warren at napansin ni Belinda na pinanlakihan ni Warren ng mata si Van, pero hindi talaga alintana ni Van ito at nag-iwas lang din agad ng tingin para titigan ang kakay ni Belinda na siyang pinaglalaroan niya. Napalunok na lang si Belinda at sinubukang kunin ang kamay, pero wala pa ring nangyari. "What the hell is really happening?" Someone whispered, na narinig ni Belinda, pero hindi niya mapagsino kung sino iyon. "Yes, who's this?" Lahat, maliban kay Van, ay napasulyap kay Gray, na seryoso nang nakatingin kay Belinda at Van habang nasa kamay nito ang phone at naka-loudspeaker. "This is Gray, Zai," seryosong sabi ni Gray. Hindi na mabilang ni Belinda kung ilang buntong hininga ang pinakawalan niya. Ilang sandali, natahimik si Zai sa kabilang linya, gulat na tumatawag ang pinsan ni Van. "Oh, hello, Ham. Bakit ka napatawag? May problema ba?" Nag-aalangang tanong ni Zai sa kabilang linya na narinig ng lahat sa kinaroroonan ng mga Francisco. "Van has a mistress. Do you know that?"
Mariing sabi ni Gray, na nagpayo ko kay Belinda dahil sa tinawag nito. Natigilan ang iba pa roon at naguguluhang sinulyapan si Van. Hindi nila alam kung ano ang nangyayari, pero dahil sa narinig nila, nagising ang kanilang diwa at napaayos ang pagkakaupo. Doon nila napagtanto na seryoso ang magiging pag-uusap ngayon. Gray, mariing sabi ni Van at napaayos na sa pagkakaupo nang marinig ang sinabi ni Gray. Hindi pinansin ni Gray ang sinabi ni Van at nagpatuloy sa pagsasalita habang hindi pa nagsasalita si Zai sa kabilang linya. Van is a cheater. He is cheating on you, Zai, dagdag pa ni Gray. Naramdaman ni Belinda na gusto nang tumayo ni Van, pero agad na hinawakan ni Belinda ang braso nito at pinigilan. Kitang-kita nito na galit na ulit si Van at talaga namang nakaigting na naman ang panga nito. Maliban kay Warren, Leah, Valerie, Edie, at Sylvia, halos lahat ay talagang naguguluhan at gulat na, ngunit walang nagtanong. I'm sorry and thank you for your concern, Gray, but why are you saying this to me? Van and I are already divorced. Baka ibang babae pa ang kailangan mong tawagan para isumbong si Van. It's not obviously me. Why don't you try telling this to should I say this? Biglang natawa si Leah sa kabilang linya at talagang hindi alam kung paano i-explain ang sarili niya. Napasinghap ang lahat. Si Gray ay napapikit. Narinig na niya mula kay Zai na divorced na sila ni Van, pero hindi pa rin siya makapaniwala. Tiningnan ni Gray ulit si Van at napailing nang makita kung gaano kalapit ang dalawa. Ganito, try telling this to Belinda, baka magtatakbo pa si Van para mag-explain kung sakali. Namula ang mukha ni Belinda sa narinig mula kay Zai. At sa pagkakataong ito, si Gray ay napabuntong hininga at tuluyan ng sumuko. Okay, I already got it. Thank you, Gray. Sorry sa abala. Mahinahon na sabi ni Gray at kasunod noon ay ang pagpatay ng tawag. Ngayon, si Van ay naging medyo relaxed pagkatapos marinig ang mga salita mula kay Zai. Muling naramdaman ni Belinda ang ulo ni Van sa balikat niya kaya talagang hindi na napigilan ni Belinda na kurutin si Van sa tagiliran, pero si Van ay tumawa lang. What the hell really fucking happening? Tanong at mura ni Zoren at napatayo na. Ngayon ay napatayo na ang mga lalaking pinsan ni Belinda si Yuhan, Julius, Julian, at Zoren. Well, those two have a relationship. May relasyon ang dalawang yan at hindi ko alam kung paano nagsimula. That's the reason kaya ko kayo ginais ang lahat para dito. Si Gray na nawala na ata ng lakas at agad na naupo sa tabi ni Valerie, pero napasulyap si Gray sa apat na walang reaksyon at kahit kakaupo lang ay napabalik sa pagkakatayo. Bakit hindi kayo gulat? Kunot noong tanong ni Gray at saka sinulyapan si Edie at Sylvia na inaakala niyang mas magugulat dahil si Belinda ay anak nila, habang si Van naman ay itinuring at lamaking anak ni Edie. Tito, tita, ano, wala po kayong sasabihin. Tignan niyo po, oh. Hindi ba dapat kayo iyong mas gulat? Gray asked at tinuro pa si Van at Belinda na magkatabi. Napasulyap tuloy si Edie at Sylvia kila Belinda at Van. Napaayos si Belinda sa pagkakaupo at nilayo ang ulo ni Van nang makita ang pagsulyap ng mga magulang niya sa kanya. Edie sighed and calmly looked at Gray. Years ago, we were also shocked, Gray. We all had the same expression, simpleng sambit ni Edie, na nagpasinghap sa lahat. Bigla silang nawalan ng masabi, lalo na nang marinig nila iyon mula sa mismong ama ni Belinda. This is hard to understand knowing that our family was a mess years ago, pero noon pa, may relasyon na sila. Bago kami umuwi ni Edie dito sa Pilipinas, mas relasyon na sila, mahinahong sambit ni Edie habang nakatingin kina Van at Belinda. A big part of him was really happy right now, knowing that they can try to fix their relationship. Lahat ng ama ay masaya kapag alam mong makakasama ng anak ang taong mahal niya, and as of now, iyon ang sobrang linaw na nararamdaman ni Edie. Walang nagsalita pagkatapos noon, pero kitang-kita ang malalim nilang pag-iisip. Van was the only one who seemed relaxed while he started to play with Belinda's hand again. Para itong bata pa na sinusukat ang daliri ni Belinda sa mga daliri niya. Still the same. Ang liit ng kamay mo, bulong pa ni Van at parang wala nang pakialam sa mga nag-uusap sa harapan niya. Belinda sighed at gusto niya na lang nakurutin ulit ito.
Gustuhin man ni Belinda na hilahin ulit ang kamay niya mula sa pagkakahawak ni Van, hindi niya iyon magawa. She loved how Van was holding her hand. Kinagat ni Belinda ang labi at hindi matignan ang mga pinsan niyang naguguluhan pa rin sa mga nangyayari. Wait, noon pa, Yuhan suddenly asked pagkatapos niyang manahimik ng ilang saglit, pero parang hindi na niya kailangan ng sagot nang lumapit siya sa harap ni Belinda at Van. Yumigting ang panga ni Yuhan habang nakatingin kila Van, and then sunod ay napatangu-tangu ito na animoy may napagtanto. Van just boredly looked at Yuhan, who was now seriously staring at him. Now, I get it, sambit pa ni Yuhan at napangisi. Isang tingin ang binigay ni Yuhan sa mga lalaking pinsan nila at parang nagkaintindihan na agad sila. Nang tignan ni Yuhan ulit si Van, iniis na itong nakatingin dito. Tumayo ka, biglang utos ni Yuhan, at ngayon lang talaga ito naging ganito kaseryoso at kainis. When Belinda looked at her other cousins, they all became serious. Teka lang naman, bakit ba kayo ganyan kaseryoso? Hindi na napigilan ni Belinda ang itanong iyon. Yuhan, what is it? Van asked kaya naman napapikit si Belinda. I said stand up. Hindi kita titignan bilang kuya at pinsan ngayon, so stand up, Van. Namuo at dumobol ang kabog ng dibdib ni Belinda sa narinig. Ano ba kasi iyon? Can't you all see? I'm busy with Belinda, si Van, pero tumayo din naman siya. Kaso nga lang pagtayo nito, agad siyang sinuntok ni Yuhan, na nagpatili kay Belinda dahil sa sobrang lakas noon. That's for hurting and not taking responsibility for Davia, my cousin, sabi ni Yuhan na sigurado na sa panahong iyon na si Van ang ama ni Davia kahit hindi pa nagtatanong. Belinda was about to hold Van, pero nagulat siya nang hilahin siya ni Zaira at nang iba pa palayo kay Van. Teka, nanlalaking mata ni Belinda, pero mabilis siyang hinayla palabas ng mga babaeng pinsan niya. Let them. Matagal na nilang gustong suntukin ang ama ni Davia. Suck. Kaya pala sobrang kaba mo nung umuwi rito kasi nakapaligid lang si Gago, si Faye na umiiling pa. Pero, huwag kang mag-alala, hindi naman mamamatay si Van sa suntok ng mga pinsan natin, si Kay. Sobrang pag-aalala ang naramdaman ni Belinda habang iniisip ang mga galit na pinsan niya na naiwan roon. Si Yuhan pa lang ang sumuntok kanina, pero sobrang lakas na noon. Ano pa kaya? Are they planning to punch him all together? Malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Belinda. Gustong-gusto niyang bumalik, pero bantay sarado siya ng mga pinsan niyang babae, kaya wala siyang nagawa kundi ang maglakad palayo sa opisina ni Van. Now it explains kung bakit magkamukha si Van at Davia. Napansin ko na noon pa na magkamukha sila, pero hindi ko lang pinapansin kasi may mga magkakamukha naman na hindi magkadugo. But then, this really explains it, si Valerie habang nakatitig kay Davia na tulog. Napansin ko rin iyon, pero sinusubukan ko lang na huwag isipin. Zai. Nasa loob sila ng kwarto, at talagang plano ata ng mga pinsan ni Belinda na bantayan siya para hindi bumalik sa opisina ni Van. I'm sorry. I really had no plan on telling you that Davia is Van's daughter. Talagang wala sa isip kong ipakilala si Van, hindi na napigilan ni Belinda ang magsalita. Bigla tuloy akong nagilty tuwing pinapasok namin si Van at Zai sa usapan nung nasa ibang bansa tayo. I'm sorry, sabi ni Faye, napanguso pa dahil naalala niyang pinakita pa niya ang litrato ng dalawa kay Belinda. Napailing at natawa si Belinda. Ayos na iyon. Pero alam na ba ni Davia? Zaira suddenly asked, napaayos sa pagkakaupo at napakurap-kurap. Tumango si Belinda. Nalaman niya noong pumunta siya sa first house. Unang kita pa lang nila, alam na niyang anak niya si Davia. Malamang, magkamukha sila. Layong mata nga lang, kuhang-kuha na ni Davia kay Van. Belinda was about to say something, pero natigilan siya nang mapansin si Gray, na tahimik lang sa gilid. Gray felt someone looking at her despite her deep thoughts. When Gray saw Belinda looking at her, she just bit her lips. Hindi na napigilan ni Gray ang tumayo at lumapit kay Belinda para yakapin siya. Dahil sa biglaang pagyakap ni Gray kay Belinda, natahimik ang lahat. Si Valerie naman, na alam kung bakit nagkakaganan si Gray, napabuntong hininga. I'm sorry. I'm sorry about what I said and what I did. Sorry sa sampal. Babae lang din naman ako at akala ko kasi kasal pa sila,
kaya hindi na ako nakapag-isip ng mabuti. I also didn't want you to become a mistress, kaya gusto kong tapusin agad kung anong meron kayo, kasi nga akala ko kasal si Kuya Van, sabi ni Gray, na kanina pa gustong sabihin iyon, pero ngayon lang siya nagkalakas ng loob. Belinda smiled a bit. Niyakap niya pabalik si Gray at hinaplos ang likuran nito dahil umiiyak na rin ito. Naiintindihan naman kita, kaya huwag kang ang ganyan. Ayos lang wala iyon sa akin. Humigpit ang yakap ni Gray, pero lumayo rin at tinignan si Belinda. Kukunin mo pa rin naman akong bridesmaid, right? Hindi na napigilan ni Belinda na matawa sa tanong ni Gray. Halika nga, payakap nga ulit, natatawang sabi ni Belinda, at muling mahigpit na niyakap si Gray. Belinda waited for Van in their room, pero hindi ito bumalik. Halos hindi nagawang makatulog ng maayos si Belinda lalo na at iniisip nito kung anong nangyari kila Van. Hindi pa gaanong sumisilip ang araw nang agad na bumangon na si Belinda kahit na tulog pa nga rin si Davia. Hindi na makapaghintay si Belinda na makita si Van at itanong kung ayos lang ba ito. Pumunta si Belinda sa opisina ni Van, pero wala siya roon kaya bumaba siya. Belinda even asked some employees kung nakita nila si Van, and nang sinabi nilang nasa pool area raw ito kasama ang iba pang mga kasamahan, agad siyang pumunta roon and then, there, she saw Van with her cousins. Good morning. Bati ni Julius nang makita si Belinda, sabay ngiti, but Belinda just frowned while looking at Van, who was sitting and laughing at something Yuhan was saying. Pero sa kabila ng pagtawa niya, kitang-kita ni Belinda ang mga sugat-sugat na mukha nito, pati ang putok na labi. Nang mapatingin si Van kay Belinda, napaayos ito ng upo. Van bit his lips as he saw how pretty Belinda looked that morning, pero napanguso nang makita ang nakasimangot nitong mukha. Good morning, so, anong plano mo sa mukha mo? Inis na tanong ni Belinda. Napakamot si Van sa batok niya dahil sa inis na nakita sa mukha ni Belinda. Well, bagay naman niya ang ganyang mukha. Kaya, this time, Belinda looked at Julius, who suddenly interrupted. Tutal kayo naman ang gumawa niyan sa mukha niya, kayo ang kumuha ng first aid. Hindi naman kailangang magkasakitan ng physical, pero ano to? Ginawa niyo namang punching bag ang tao. Napaiwas ng tingin ang iba, and only Yuhan responded. He deserves that. Hindi naman niya ikamamatay. Belinda was about to say something, pero agad siyang hinayla ni Van para maupo sa tabi niya. Don't be mad at them. They're right. I deserve it. Mahina at kalmadong sabi ni Van habang ipinatong ang baba sa balikat ni Belinda. Mas lalong kumunat ang noo ni Belinda. Relax, baby. Guwapo pa rin naman ako, sabi ni Van, kaya hindi napigilan ni Belinda na sikuan ito sa sikmura. But Van just laughed and buried his face in Belinda's neck. You think it's funny? Kung dagdagan ko kaya yang sugat sa mata mo. Iritang ani ni Belinda dahil sa nagawa pa nitong tumawa kahit na wala namang nakakatawa. Bango, bulong ni Van at palihim na hinalikan ang leeg ni Belinda. Belinda closed her eyes, deeper. Umayos ka nga, maayos naman ako, lalo na at nandito ka, Van said habang nananatili sa kanyang posisyon. Napapikit si Belinda at sa huli at napabuntong hininga na lang ito dahil kitang-kita niya na wala rin naman patutunguan ang inis niya gayong tumatawa lang mamon si Van at mukhang wala nga talag sa kanya ang nangyar. Magpakuha ka ng first aid, gagamutin ko yung mga sugat mo, nakasimangot pa ring sabi ni Belinda. Van nodded. Ang mga pinsan naman ni Belinda na kasama nila ay nagsibalingan sa ibang direksyon. Hindi sila sanay sa nakikita, at mas lalong hindi sila sanay na clingy si Van sa isang babae. This was the first time they saw Van like this. Kagabi, binigyan talaga nila ng tag-iisang suntok si Van, and Van just let them. Naiintindihan niya naman kasi na kahit siya ang nakilala nilang pinsan noon, si Belinda pa rin ang totoo nilang kadugo. Kaya alam niyang tama lang na masuntok siya, lalo na ata alam ni Van na may malaki siyang kasalanan kay Belinda. Van even wanted to go to Belinda's room last night after what happened, pero hindi niya tinuloy dahil baka makita siya ng anak niyang duguan ang mukha. Aray, may galit ka pa ba sa akin? Van asked habang marahan siyang ginagamot ni Belinda. Belinda didn't mind Van's question and continued treating his lips and the bruises on his face. Dahil sa nanatiling nakasimangot si Belinda, hindi napigilan ni Van.
Nanakawan siya ng mabilis na halik, making Belinda's eyes widen. Tuldok. She immediately looked at her cousins. Si Yuhan na mapamura dahil sa napaso ang bibig sa pag-inom ng cup. Si Julius, nagkunwaring nakatingin sa langit. Si Julian, umiiling-iling. At si Warren, nakangiwi. Napakurap-kurap si Belinda, at talagang namula ang mukha niya. Naiinis lang siya dahil umabot sa pisikalan ang nangyari kagabi, pero ngayon, dahil sa biglang ginawa ni Van, purong pagkapahiya na lang ang naramdaman niya. Don't frown. I'm okay. Parang kagat lang ng langgam, bulong ni Van at hindi napigil ang ngumiti. Everything felt like a dream. Hindi na umalis si Van sa tabi ni Belinda pagkatapos niyang gamutin ang mukha nito. Para kang aso, lumayo ka nga kay Belinda. Sigaw ni Yuhan nang makita ang pagbulong ulit ni Van kay Belinda. Kasama na rin nila ang mga pinsang babae ni Belinda, at pareho inriksyon ng mga lalaki, ganoon din ang kanila. What? Inggit ka lang kasi wala kang ganito, sabi ni Van sabay akbay kay Belinda. Ha, kapal mo ah. Kaya pala kahapon, hinayaan mo akong mabilad.